Hi everyone! It's been more than a year, I guess more than a year, and hindi ko pa rin na-achieve yung goal ko. Why is that? I want to be very honest with you because I have the 3 biggest mistakes kung bakit hindi ko pa na-achieve yung goal ko. Madalas naman ako nagre-reflect kung ano ba yung mga nagagawa ko or hindi ko nagagawa kung bakit hindi ko na-achieve yung goal ko. Kaya ko mag-set ng goal. Yes, madali lang mag-set ng goal. But the most challenging part is how to continue doing what you're doing in order for you to achieve your goal. So number one mistake na I always do is, or I always not do, is grit or perseverance. So, very guilty ako dito and it took me a while before ko talaga na-accept sa sarili ko na kulang ako ng perseverance. Before kasi what I did, ang dami kong tinatry ng mga ventures. Nandiyan na dropshipping, affiliate marketing, ebook writing, course creation, at kung ano-ano pa, nag-dropshipping, nasabi ko na ba yun? So yun, print on demand, yan, nagawa ko lahat yan. Pero, very short period lang. Like 3 months to 4 months, ganun lang. Tapos, start na naman ako ng panibago. So, kailangan may persistence and perseverance. So, yun talaga yung pinapractice ko. So, kapag dumarating yung time sa akin na parang tinatamad na ulit ako, iniisip ko, ay, I need to be persistent. Kailangan mag-persevere. Kailangan tuloy-tuloy lang. Wag akong titigil. Kasi mag-start pa lang ako, wala pa nga 1 year eh. Kailangan tuloy-tuloy lang. So, I always remind myself na, oops, ayan ka na naman. Magpahinga ka lang, pero don't stop. Continue, kasi doon ka na, parang malapit ka na sa finish line siguro eh. Konting tumbling na lang, andyan ka na sa finish line. Baka andyan na yung next client mo, andyan na yung premium client na hinihintay mo, tapos titigil ka pa. So, yun ang ginagawa ko. And walang ibang tutulong sa akin, walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So, ganun ang ginagawa ko. And pray. Number 2 is confidence. So, ito ang isa rin sa mga hindrances and roadblocks kung bakit nag-slow down ako. So, confidence, kasi kulang yung skill ko, kailangan binibuild ko siya palagi. I'm the type of person na nagiging confident ako kapag alam ko yung gagawin ko. Hindi naman, ito mistake ko rin ito na, and I always remind myself again, na it's not 100% na alam ko yung ginagawa ko. I guess nobody is 100% confident sa gagawin nila. Maybe courageous enough lang sila, kaya nila nagagawa yung dapat nilang gawin. So for instance, I am a web designer and developer. So kapag hindi ko siya pinapractice, medyo kahit konti nakakalimutan ko or nababawasan yung confidence ko. So kailangan gagawin ko siya at least 1 to 2 times a week. So konting tweak lang dyan sa website or sa design para doon pa rin yung confidence level ko. Kasi hindi ako nakakapag-move forward, nahihirapan ako mag-reach out to potential clients or leads if mababa or bumababa yung confidence level ko na I can do the job. So what I do, yun nga, practice, continue practicing, para tumaas yung confidence level ko. And pag tumataas, nagkakaroon ako ng lakas na loob na mag-reach out to other clients or other potential clients. And number 3 is enthusiasm. Yung tipong pagising mo, tinatamad ka ba? May ganun ako minsan eh. Pero madalang lang naman yun, yung ganun feeling. Most of the time, talagang confidence and yung persistence, yun talaga yung roadblocks ko, yung weaknesses ko na ginagawa ko siyang strength. Yun talaga yung biggest mistakes ko. Yung enthusiasm, kaya kong i-manipulate yan eh. Like, I will just watch or listen to upbeat music. I will go out, magbabike ako, mag-exercise ako, makikinig ako ng praise and worship songs. I will do exercise, stuff like that. Increase my dopamine level for me to have enthusiasm. With the confidence, what I do is magpa-practice ako. And then, for persistence, kailangan lang tuloy-tuloy, di ba? Konting pahinga, relax, and increase your dopamine para tuloy-tuloy and be persistent. So, yun ang mga nagiging roadblocks ko. And that is the pattern. Yun yung na-feel ko na ang dami kong at the end of every endeavor, nagkakaroon ako ng ganung pattern na, kunyari, natapos ko na yung course ko, yung online course na ginawa ko, natapos ko siya eh. Pero hindi ko siya tinuloy. I don't know why. Because I guess it's the lack of confidence and nagkaroon ako ng self-sabotage and imposter syndrome na sino ba ako para gumawa ng ganitong course, di ba? Pero hindi ko na rin siya tinuloy. Tapos yung mga iba ko pang ginawa, hindi, may pattern din akong ganun. So I need to break this pattern. So last week,
nagkakaroon na naman ako ng ganong feeling. And because I already know my pattern, I need to break it. So ginawa ko, lumabas ako, nag-bike, nag-exercise, increase my dopamine, get into the sunlight, ganyan. And remember my goal. At inalala ko na ang dami ko nang ginawa. And dapat hindi na ako mag-stop. Hindi na ako mag-stop. I'm not getting any younger. So kailangan tuloy-tuloy lang. Nakakahiya naman sa sarili ko at sa mga taong umaasa sa akin if I will stop again. So I need to break that pattern. So now, tuloy-tuloy lang. I am making new connections. May nagre-reach out sa akin to build their website or help their agencies. And yun, we need to know our pattern, kung ano yung mga roadblocks natin, why we're not moving forward. So alamin natin yun, magnilay-nilay, we reflect, we do meditation in order for us to know what's stopping us so that we can move forward. So it's not easy, but at the end of the day, tayo lang ang tutulong sa sarili natin. Okay? So, I will just keep you posted kung ano na nangyari sa business ko, sa web design business ko. And yeah, let's spread love and joy. Bye!